May mga kasong unti-unting nalilimutan habang lumilipas ang panahon. Ngunit may ilan na kahit halos 2 dekada na ang nakaraan ay patuloy na bumabagahbag sa isipan ng publiko. Isa rito ang misteryosong pagkawala ng veterinary student na si Lee Yun-hee sa South Korea. Hanggang ngayon wala pa ring tiyak na kasagutan kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. At ang mas nakapagtataka, nagsimula ang lahat sa isang gabing tila ordinaryo lamang. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin munti kong YouTube channel para updated kayo sa susunod na video? Malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Noong June 2006, si Lee Yun-hee ay isang 29 years old na estudyante ng veterinaryo sa Jeonbuk National University. Kilala siya bilang masipag at malapit nang matapos ang kanyang pag-aaral. Nang gabing iyon, dumalo siya sa isang salusalo matapos ang pagtatapos ng semestre kasama ang mga propesor at kapwa estudyante. Wala pang sinyalis noon na yun na pala ang huling pagkakataong makikita siyang kasama ng marami sa kanyang mga kakilala. Bandang madaling araw umalis si Lee Yun-hee sa isang sahlo-sahlo at umuwi sa kanyang apartment. Ayon sa mga ulat, nakauwi siya roon, ngunit matapos ang gabing iyon ay hindi na siya muling nakita. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa nakatakdang klase. Dahil hindi iyon karaniwan para sa kanya, nagsimulang mag-alala ang ilan sa kanyang mga kaklase. Habang lumilipas ang mga oras, sinubukan siyang hanapin ng mga kakilala. Nang puntahan ang kanyang apartment, hindi nila siya nadatnan. Ang tanging naroon ay ang kanyang mga alagang aso. Sa puntong iyon, wala pang nakaaalam na ang pagkawala niyang ito ay magiging isa sa mga pinakamatagal na hindi nariresolbang kaso sa South Korea. Ngunit may isang serye ng mga pangyayari na kalaunan ay lalong nagpalalim sa misteryo. Sa paglipas ng investigasyon, natuklasan ng mga awtoridad na may aktibidad sa kanyang computer bago siya tuluyang nawala. Ayon sa mga ulat at sa mga sumunod na pagsusuri, kabilang sa mga hinanap ay mga terminong may kaugnayan sa paghingi ng tulong at umano'y sexual harassment. Gayunman hindi pa rin malinaw kung si Lee mismo ang nag-type ng mga ito o may ibang taong gumamit ng computer. Ang bahaging ito ay nananatiling isa sa mga pinakamahalagang palaisipan sa kaso. Sa kabila ng malawakang paghahanap at matagal na investigasyon, walang matibay na ebidensyang nagturo sa isang tiyak na suspek. Patuloy na iginiit ng mga awtoridad na bukas sila sa iba't ibang posibilidad, habang ang pamilya ni Lee ay hindi tumigil sa paghiling ng mga sagot. Makalipas ang maraming taon, nananatili pa ring bukas ang tanong. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Lee Yun-hee? Paglipas ng mga araw, mas lalong dumami ang mga tanong kaysa sa mga kasagutan, habang sinusubukan ng pamilya at ng mga investigador na buuin ang huling mga oras ni Lee Yun-hee. May isang pangyayari ang naging sentro ng matinding kontrobersya. Hindi ito tungkol sa isang bagong suspek o natagpo ang ebidensya, kundi sa mismong lugar na maaring naglalaman ng mahahalagang bakas. Nang mapansin ng mga kaklase na ilang araw nang hindi pumapasok si Lee, nagtungo sila sa kanyang apartment. Naroon pa rin ang kanyang mga alagang aso, ngunit wala siya. Ayon sa mga ulat, dahil hindi pa noon itinuturing ng mga awtoridad na posibleng crime scene ang lugar, may mga kaklase na nilinis ang apartment. Kalaunan, sinabi ng pamilya na maaaring hindi sinasadyang nawala ang mga posibleng bakas na makatutulong sana sa investigasyon. Habang sinusuri ang mga digital record, isa pang nakakagulat na detalye ang lumitaw. Ayon sa mga investigador, bago tuluyang mawala si Lee, may mga paghahanap sa kanyang computer na may kaugnayan sa 112, ang emergency number sa South Korea, at sa terminong sexual harassment. Gayunpaman hindi napatunayan kung si Lee mismo ang nag-type ng mga salitang iyon, kaya nananatili itong isa sa pinakamalalaking palaisipan ng kaso. Hindi lamang iyon ang naging usapin. Ayon sa mga ulat, ilang araw matapos ang pagkawala ni Lee, may nag-access pa sa kanyang computer. Hanggang ngayon, hindi malinaw kung sino ang gumawa nito at kung bakit.
Dahil dito, lalong lumakas ang panawagan ng pamilya para sa mas masusing pagsusuri sa mga digital na ebidensya at sa naging unang paghawak ng mga awtoridad sa kaso. Sa paglipas ng mga taon, paulit-ulit na binalikan ng mga investigador ang mga taong huling nakakita kay Lee. Maraming posibilidad ang sinuri, ngunit walang sapat na ebidensyang nagturo sa isang tao bilang responsable. Dahil dito, nanatiling bukas ang kaso at wala pa ring opisyal na konklusyon kung ano talaga ang nangyari sa kanya noong gabing iyon. Samantala, hindi sumuko ang kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon, patuloy silang humihiling ng panibagong investigasyon at muling pagsusuri sa mga naunang hakbang ng pulisya. Iginiit nila na may mga pagkakataong maaring may mahahalagang detalye na hindi nabigyan ng sapat na pansin noong unang mga araw ng pagkawala ni Lee. Ngunit kung ang apartment ay nalinis bago ito lubusang maimbestigahan at kung may gumamit pa ng kanyang computer matapos siyang mawala, sino ang may kakayahang gawin iyon? At higit sa lahat, bakit? Habang lumilipas ang mga taon, hindi tuluyang isinara ng mga awtoridad ang kaso ni Lee Yun-hee. Sa halip, ilang ulit itong muling sinuri habang umuunlad ang forensic science at digital investigation sa South Korea. Umaasa ang kanyang pamilya na ang mga makabagong teknolohiya ay maaaring magbigay ng bagong direksyon sa isang kasong matagal nang walang malinaw na kasagutan. Gayunman, ayon sa mga pampublikong ulat, wala pa ring bagong ebidensyang sapat upang matukoy kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Isa sa mga pinakamalalaking hamon ng mga investigador ay ang kakulangan ng matitibay na pisikal na ebidensya. Dahil dito, kinailangan nilang balikan ang mga dating record, digital data, at mga taong huling nakasalamuhan ni Lee. Maraming posibilidad ang sinuri, ngunit wala sa mga ito ang nagbigay ng sapat na batayan upang magturo ng isang opisyal na suspect. Hanggang ngayon, nananatiling bukas ang kaso. Sa paglipas ng panahon, naging paksa rin ng malawakang talakayan ang mga unang hakbang ng investigasyon. May mga nagsasabing kung naiingatan agad ang ilang posibleng ebidensya, maaaring mas marami pang impormasyon ang nakuha. Gayunpaman, mahalagang tandaan na iba ang mga pamantayan at kakayahan ng forensic investigation noong 2006 kumpara sa kasalukuyan. Dahil dito, mahirap nang tiyakin kung mababago ba ng ibang proseso ang naging resulta ng kaso. Patuloy namang nananawagan ang pamilya ni Lee sa sino mang maaring may nalalaman na lumantad at makipagtulungan sa mga awtoridad. Sa bawat anibersaryo ng kanyang pagkawala, muling nabubuhay ang pag-asang may isang impormasyon na maaaring magbigay linaw sa matagal ng misteryo. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging mahirap din ang paghahanap ng mga bagong saksi at sariwang ebidensya. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili ang ilang mahahalagang tanong. Ano ang tunay na nangyari matapos siyang makauwi? Sino ang gumamit ng kanyang computer matapos siyang mawala kung totoo man ang ulat na ito? At mayroon pa bang taong may alam ngunit hindi pa nagsasalita? Ang mga tanong na ito ang dahilan kung bakit patuloy na binabalikan ang kasong ito ng publiko at ng media. Sa loob ng halos 2 dekada, nananatiling walang tiyak na kasagutan ang pagkawala ni Lee Yun-hee. Walang opisyal na konklusyon na ganap na nagpapaliwanag sa mga pangyayari noong gabing siya ay huling nakita. Dahil dito, patuloy na itinuturing ang kanyang kaso bilang isa sa mga pinakakilalang unresolved missing person cases sa South Korea. Para sa kanyang pamilya, hindi lamang ito tungkol sa isang kasong hindi nalutas. Isa rin itong mahabang paghihintay para sa katotohanan. Sa paglipas ng mga taon, patuloy silang nanawagan na huwag tuluyang makalimutan ang kaso at na patuloy na suriin ang anumang impormasyong maaaring makatulong sa investigasyon. Ang kanilang hangarin ay hindi lamang makahanap ng mga sagot, kundi magkaroon din ng kapanatagan matapos ang napakahabang panahon ng pag-aalinlangan. Ipinakita rin ng kasong ito kung gaano kahalaga ang mga unang oras ng isang investigasyon. Ang wastong pangangalaga sa posibleng ebidensya, maingat na pagproseso sa crime scene kung may hinahlang may krimeng naganap,
at masusing pagsusuri sa mga digital record ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa direksyon ng isang kaso. Bagamat patuloy na umuunlad ang forensic science at digital investigation, may mga pagkakataong ang mahahalagang pagkakataon ay hindi na maaring maibalik kapag lumipas na ang oras. Hanggang ngayon, marami pa ring tanong ang nananatiling walang malinaw na sagot. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Lee Yun-hee matapos siyang makauwi? Mayroon pa bang taong may nalalaman ngunit hindi pa nagsasalita? O may ebidensya bang hindi pa natutuklasan na balang araw ay magbibigay liwanag sa misteryong ito? Sa ngayon, wala pang opisyal na kasagutang makapagbibigay ng ganap na paglilinaw sa mga tanong na ito. Ang kwento ni Lee Yun-hee ay paalala na sa likod ng bawat unresolved case ay may isang pamilya na patuloy na naghihintay ng katotohanan. Habang wala pang opisyal na resolusyon, nananatiling mahalagang pag-usapan ang mga ganitong kaso ng may paggalang, katumpakan at pag-iingat sa mga impormasyong ibinabahagi. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nais ninyo ng mas marami pang masusing dokumentaryo tungkol sa mga totoong kaso mula sa iba't ibang panig ng Asya at ng buong mundo, huwag kalimutang mag-subscribe. At ngayon, nais naming marinig ang inyong opinyon. Sa inyong palagay, mayroon pa bang mahalagang detalye sa kasong ito na maaring makatulong upang tuluyang mabigyan ng kasagutan ang pagkawala ni Lee Yun-hee? Ibahagi ang inyong pananaw sa mga komento, ngunit panatilihin nating magalang at nakabatay sa mga mapagkakatiwalaang impormasyon.